Sa Dubai, sinabi nilang may 10 araw pa ang supply ng pagkain. Pagkatapos, posible raw magkaroon ng krisis dahil sa pagkaantala ng supply dulot ng pambobomba mula sa Iran. Hindi lang Emirates ang target ng Iran. Bilang tugon sa pag-atake ng Israel at Estados Unidos, malawakang inaatake ng Iran ang ilang kalapit bansa sa rehiyon sa hindi matukoy na dahilan. Dati, idinadahilan ng Iran na ang mga pag-atake ay laban sa base militar ng Amerika sa rehiyon. Pero ngayon, malinaw na nagpapaputok na lang sila ng walang direksyon, gamit ang mga misil at drone na tumatama sa mga paliparan, hotel at mga tirahan. Pero bakit ito ginagawa ng Iran? Sa episode na ito, aalamin natin ang layunin ng estratehe ng Iran at kung sasali ang mga naapektuhang bansa sa operasyon laban sa Tehran. Ako si Alexi Pechi. Ito ang proyekto kong Teorya ng Sabuatan kung saan binabasag at sinusuri natin ang mga teorya ng konspirasyon at mahalagang kaganapan sa mundo. Ako si Alexei Pechi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Malaki ang tulong nito sa pag-share ng content sa YouTube at lubos ang pasasalamat ko. Paki-subscribe din sa Telegram channel kong Pechi News. Heto ang link. Nasa video description ang link kung saan agad naming inilalatala ang mga balita. Sige, magsisimula ako sa isang maikling buod. Sa loob ng wala pang isang linggo ng digmaan, opisyal na nagpakawala ang Iran ng mahigit 800 misil at 2,000 drone na umatake hindi lang sa mga base ng US, kundi pati na rin sa mga bansa sa Persian Gulf, Turkey, Azerbaijan at Cyprus. At ang nakakagulat, karamihan sa mga misil at drone ay hindi umatake sa Israel o sa mga base militar ng Amerika, kundi mismong ang mga kalapit na bansang Arabo at Muslim. May estratehiya ba dito? Oo, walang duda. Sinasadya ng Tehran na atakihin ang mga kalapit na bansa at infrastruktura ng langis para magdulot ng krisis sa enerhiya at pilitin ang kanluran na magbigay konsesyon. Ang kalkulasyon ay ang pagbagsak sa rehiyon ay magdudulot ng sa loob ng 1 linggo, napakatuso ng Iran sa pag-iwas sa direktang pag-amin. Dito sa Kiev, sa mga sibilyang pasilidad ng bansang Arabo, formal lang nilang inaamin ang pag-atake sa target ng Amerika at ginagamit ang kanilang proxy terorista. Nang tamaan ng Iranian drone ang paliparan sa Azerbaijan, tahasang itinangi ng Tehran ang responsibilidad at sinabing Israel ang nagpasimuno ng provokasyon. Pero ang kabalintunan dito, kahit may banta, ang mga potensyal na kaalyado ng Amerika, Turkiya, United Arab Emirates, Azerbaijan ay nagiging maingat pa rin dahil sa mga panloob na hindi pagkakaunawaan at takot sa posibleng paglala ng sitwasyon. Pwedeng magbago ang sitwasyon, kaya ngayon, susuriin natin ng mas malalim ang mga nangyayari. Ang operasyon ng Amerika at Israel laban sa Iran ay umabot na sa mas maraming bansa. Malinaw ito. Ang mga ganting atake ng Iran, karamihan sa mga bansang katabi ng Iran, pati na ang malayong Cyprus, ay naging target din ng kanilang pag-atake. Sa lahat ng maraming kapitbahay ng Iran, ang Armenia, Pakistan, Afghanistan at Turkmenistan lamang ang hindi pa naapektuhan ng mga pag-atake. Gayunpaman, dahil magulo ang mga pag-atake ng Iran, walang kasiguraduhan na hindi maging target din ng mga Islamistang ito ang mga bansang yon. Bukod sa direktang mga pag-atake gamit ang mga misil at drone, sinusubukan din ng Iran na gamitin ang kanilang mga proxy forces tulad ng mula sa Lebanon. At naniniwala ako na sinadya ng Iran na piliin ang taktikang ito ng magulong pag-atake laban sa kanilang mga kapitbahay. Ang ideya ay magdulot ng kaguluhan sa rehiyon upang mapilitan ang Israel at Estados Unidos na makipagkasundo. At ipapaalala ko na, nagbabala na ang Tehran tungkol dito bago pa man magsimula ang digmaan. Ang pangunahing elemento ng estratehiyang ito ng Iran ay maaring ituring ng pag-pressure sa merkado ng langis. Mga pag-atake sa mga bansang Arabo na nagpo-produce ng langis at pagharang sa Strait ng Hormuz. Hindi lang sa gitnang silangan kundi sa buong mundo, tumataas ang presyo ng enerhiya dahil sa sitwasyong ito. Ito ay potensyal na maaring magsilbing karagdagang paraan ng pagpersa sa Estados Unidos at Israel dahil ginagawa silang responsabale sa pandaigdigang krisis sa enerhiya. Tinututukan ng Tehran na maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Ang Iran ay palihim kumikilos, hindi nila sinasabi na inaatake nila ang pasilidad ng Qatar, kundi sinasabi nilang Amerikano ang target nila.
At kapag napilitan ang Qatar na itigil ang pagkuha ng gas sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, sinasabi ng Iran na ito ay hindi sinasadya o aksidenteng pinsala lamang at sinasabi pa nila na wala silang kinalaman dito. Ang binanatan lang namin ay mga base militar ng Amerikano. Hindi kami ang may gawa sa mga drone na papuntang pasilidad ng langis at gas. Hindi rin namin alam tungkol doon. Sa kasamaang palad, ganyan ang kanilang estratehiya. Ang estratehiya ay nakasalalay sa madalaking imbak ng mga sandatang pandigma na inipon ng Iran at kanilang mga proxy bilang paghahanda sa tunggalian. Kahit malaki ang pinsala sa puwersa ng missile at air defense, mananatiling banta ang Iran sa matagal na panahon, lalo na para sa pinakamalapit nilang kapitbahay at mga infrastruktura ng pagkuha ng langis. Kasabay nito, sinasadya ng Tehran na itaas ang tensyon kahit sa mga bansang noong una ay nagdududa pa sa operasyon ng Amerika. Mabait na paglalarawan pa yan. Kaya nga, naging kalaban na ng Iran ang mga monarkiyang Arabo. Halimbawa, ang Saudi Arabia. Mahigit 1 taon pa lang ang nakalipas, pumirma sila ng kasunduan sa pakikipagkasundo at diplomatikong kooperasyon. Mapapaisip ka, bakit nila ginawa ito? Sa kabilang banda, tinarget na ng Iran ang Oman. Tinamaan na nila ang mga oil tanker ng Oman. Sa totoo lang, ang Oman lang sa rehiyon ang kumundena sa pagsisimula ng digmaan ng US laban sa Iran. Tinarget din ng Iran ang Azerbaijan, kahit ang leader nito lang ang nakiramay sa Iran sa pagkamatay ni Khamenei. Bukod pa rito, naapektuhan din ng mga pag-atake ng Iran ang mga pasilidad ng mga bansang Europeo. Sa kabila ng malinaw na kawalan ng suporta ng Europa sa operasyon. Ang mas malawak pang pag-atake ay maaring magpalala ng galit at magbuklod sa mga armadong grupong suportado ng US at Israel, kaya parang walang lohika dahil pwede silang magkaisa. Ang layunin ay saktan ang maraming bansa hanggat kaya, umaasang walang gustong malaking digmaan at i-pressure ang mga Amerikano na itigil ito. Pero ang mga posibleng sagot ng mga bansang inatake laban sa Iran ay nananatiling isang malaking tanong. Ang masalimuot na ugnayan ay maaring hadlangan ang maayos na tugon sa mga opsyon ng mga Iranian sa rehiyong ito. Sa partikular, ang mga biktima ng mga pag-atake ng Iran ay ang Saudi Arabia at ang United Arab Emirates. Ito ay dalawang bansa na seryosong nagkakumpetensya para sa impluwensya sa rehiyon pati na rin sa Afrika. Ang alyansa ng dalawang bansang ito laban sa Iran ay talaga namang kakaiba. Ang Azerbaijan na kamakailan ay target ng pag-atake mula sa Iran ay may magandang relasyon sa Turkey. Maganda rin ang relasyon nito sa Israel. Pero sa kabila nito, napaka-critical o magkaaway ang relasyon ng Turkey at Israel sa isa't isa. Nananatili ang tanong kung kaya ng mga bansang naapektuhan ng Iran na isantabi ang dating hindi pagkakaunawaan para maresolba ang mas mahalagang issue. Mahalagang tandaan na mas matindi ang banta mula sa Iran kaysa sa alitan nila sa isa't isa. At dito, mahalagang papel na ginagampanan ng salik ng rehiyon. Ito ay tunay na rehiyong silanganin. Kung hinahayaan mong bugbugin ka, nakikita ito ng mga kaaway mo at ng mga mamamayan mo. Nakakaapekto ito sa suporta at nakakapagpalakas ng loob ng mga kaaway. Parang pwede palang atakihin ng Emirates o Dubai nang walang nangyayari. Sabi nga nila, mas mabuting gumanti kaysa manahimik. Kaya posible na may ilang bansa na hindi opisyal na sasali sa operasyon ng Amerika at Israel laban sa Iran, pero hindi nila ito ipapaalam sa publiko. Halimbawa, ang Azerbaijan, na paalala ko lang, de facto ay iisa ang hukbo nila ng Turkey. Maaring maging ganoong kaso. Ipinahayag ni Pangulong Ilham Aliyev ng Azerbaijan na hindi sila sasali sa operasyon laban sa Iran, pero iginiit ang karapatan sa sariling depensa. Nakahanda na ang mga tropa ng Azerbaijan para sa labanan, at sinabi ni Aliyev na kung atakihin ang Nakhichevan, mananagot ang Iran. Mahalagang maintindihan na malinaw na gustong makahikayat ang Estados Unidos na mas maraming kalahok sa anti-Iran na koalisyon. Dahil pagkatapos ng pambobomba, kailangan ng operasyong panlupa. Sa mga nakaraang araw, aktibong pinag-uusapan ang paglahok ng mga armadong grupong Kurdish mula Iraq na maaaring magsimula ng opensiba sa teritoryo ng Iranian Kurdistan. Kung hindi susuportahan ng mga monarkiya ng Persian Gulf ang opensibang ito, mahihirapan ang mga Kurdo. Hindi nagmamadali ang mga Kurdo. Sabi nila handa silang umatake pero hindi nila ginagawa.
Huwag ding kalimutan na ang Turkey ay labis na nairita sa mga pag-atake ng Iran. Ngunit maingat ding binabantayan ng kilos ng mga Kurdish na milisya na kalaban din nila. At habang ang panibagong yugto ng alitan ng Amerika at Iran ay tila patungo sa mas malawak na saklaw, nagiging isang tunay na digmaang rehiyonal ito. Ito ay sinadyang hakbang ng pamunuan ng Iran na ang pangunahing layunin ay mapanatili ang kanilang sarili sa gitna ng tunggaliang ito. At ito ang mismong Islamistang rehimen. Ibig sabihin, anuman ang maging mga kahihinatnan, hindi na yon mahalaga. Para sa kanila, pangalawang usapin na lang yon. At sa layuning ito, inaatake nila halos lahat ng bansa na abot ng kanilang kapangyarihan kasabay ng pag-destabilize ng pandaigdigang kalakalan ng langis. Ngayon, mas mainam na magkaisa para sa lahat ng bansa at rehiyon, ngunit sa ngayon, lahat ay nagmamasid at nagaantay pa rin. Dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan, kung nakatulong at nagustuhan ninyo ang episode na ito, suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon or paid subscription gamit ang mga link sa description o QR code sa inyong screen. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.